Ngayon na lang ulit ako gumawa ng video kung ano ba yung nasa utak ko. Ngayon buntis ako, hindi ako ganon kapala post. Pansin niyo naman. Makapanood mo lang ako sa reality show namin kada Sabado sa YouTube. Dati, pag may kumakalat tungkol sa akin, sinasagot-sagot ko. Ngayon, wala akong energy doon. Kumalat noon na, eto, tinatawanan niya yung billboard ko kasi ganyan yung font styles na nakakatawa siya. Wala kayong narinig na kahit na ano sa akin. Last week naman, may nagsabi sa akin na, uy, kumakalat, scripted daw kayo. Scripted daw yung reality show namin na pinaghihirapan namin linggo-linggo na i-document lahat na nangyari sa buhay namin para mapanood ninyo. Dahil lang sa binoise over ko yung kay Paye at hindi ko na masyadong ipinakita dahil umahin na ako sa lahat ng paghalit ko kay Paye. To answer your question, yes, chinek ko po yun. Nasa akin ang Rona video at ayokong masayang ang 13 hours na ginawa ni Tyrone na yun. Ang problema ko, wala siyang ganung shot. Hindi mapalitan, si Paye lang ang gumawa nito na wala sa usapan namin yun. Knowing Mami Oni, check niyo muna yan bago i-upload. Ba't siya magagalit? Kung di ka ba naman tanga at nanood ka ng buo, ang sinabi, chinek lang muna namin yung video. Kaya ako nagalit. Hindi namin in-upload yung video tapos nagalit ako. Diba? So pag-check namin ng video, nagalit ako but wala akong choice but to upload. Kasi pinaghirapan din yun ni Tyrone. Then, sobrang binabati ko sa kung paano ako maging nanay kay Paye. Na unang-una ay hindi ko responsibilidad. Hindi ko siya totoong anak. Pero nandito ako sa abot ng makakaya ko sa paghalit ko sa kanya at sa pagdidisiplina ko sa kanya. Guys, please lang, hanggang ngayon natataka ako ba't hindi pa umalis si Paye kasi bukas ang pinto. Gusto ko na talaga siyang umalis sa Toro family. Pero ayaw niya kasi alam niyang hindi totoo yung mga comment niya na susuportahan ka namin, Paye. Tulad ng gagawin namin sa ibang Toro family na wala lang views. Napunta sa lahat ang pinaghirapan sa wala. At wala rin ka mag-anak na tutulong sa kanya. Kung di ako lang na hindi niya pa kadugo at ako nagiging masama sa pagdidisiplina ko sa kanya kasi ang mga Gen Z ngayon ay pussy. Pag inugali ko yung ugali yung masama, kayo ang biktima kasi kayo ang umiiyak at ako yung strong. Napakagaling. Ngayon naman, na mag-isa ako sa bahay, nakita ko na may post ay ABS-CBN tungkol sa interview ko na totoo naman na sinabi ko. Ito yung pinost ng ABS-CBN, nahihirapan ako maging happy. Ang taba ko agad, nagkamali na siya ng spelling. Ang dami kong pimples, na-insecure ako, pakiramdam ko, hindi nila iniintindi yung dapat nakainin ko. Then, ang comments ng mga tao ay ito, arte-arte, okay, kawawa bata, arte, first time magbuntis ang peg, twerk to, tanggal yan, pimples. May ganito pa ako, hindi lang buntis, malamang nasa Diwata Paris na rin ito. Kilala ko ng mga tao na hindi po ako pala sabit sa mga kilala at the moment dahil ginagawa ko po ang sarili kong pangalan kaya wala akong masyadong collab. Kung sino ang gusto ko maging kaibigan, kung sino ang gusto ko maging kaibigan, ganun ako. Hindi ako sumasabit sa pangalan ng iba. That is not Tony Fowler. But ako, di naman ako nahirapan sa second baby ko kahit 14 years bago ako nagka-baby ulit. Sige naman first timer, etc. Grabe yung comments, guys. Nakaartehan. Ito, may pagkumpara pa dyan, guys. May pagkumpara. Si V nga, ina-enjoy lang naman siya, tapos saka nagpaglam. So, kakalungkot talaga pag nalalaos ka na ulit. Kailangan mo na siguro magubad para mag-trend ka ulit. Nagtataka lang ako, kasi kung laos na ako, bakit binabalita po ng news ang walang kwenta kong nararamdaman para sa inyo? Kasi siguro laos ako. Hindi ko kailangan magbubanday. Gagawin ko ulit yan surog. Antay kayo. Asaan sa gusto nyo. Gusto ko yan. Tapos daw yan. ABS yan o. Tapos may isa pa akong nakita na gumawa ng TikTok video. Ito siya. Kinocall out kita ate kasi sinabi niya dun mismo na parang ginagawang personality ni Mami Oni yung pagiging buntis niya. Siguro yung dating ako tatawanan ko to. Pero ngayon buntis ako at wala akong time kundi sa bahay lang ako. Magpahinga. Nakikita ko na grabe pala yung sama ng tao ngayon, no? As in, kung anong pumasok sa utak nila, makasakit sila. O kahit na ano lang gusto sabihin nila, hindi silang iisip, kahit mukha na silang tanga. Sariling account pa yung ginagamit nila, talagang nagtatype sila ng kahit na ano. Pwedeng para sa inyo, totoo, pero po pwedeng hindi din, pero wala kayong pakialam. Sa ABS-CBN interview ko, kinuwento ko dun ng buo kung ano yung nararamdaman ko. Pero hindi siya na-ere. Ang sinabi ko doon, ako bilang insecure, na alam nyo guys, na lumaki ako hindi ako paborito, wala akong mga magulang. At palagi kong tinitignan ang sarili ko sa salamin na ang gusto ko, ang nakikita ko, ay maganda. Ako ito. Hindi ko kailangan ng maganda para sa inyo. Ako, nalulungkot ako na ang dami kong tigyawat dahil insecure akong babae sa sarili kong paningin. So pag nakikita ko ang sarili ko sa salamin na ang pangit ko, napapangitan ako. Hindi dahil napapangitan kayo dahil may pimples ako.
Ito ang clear at walang filter. Kasi ito may filter pa to eh. Naitsura ko kapag pinicturean mo. Yung ganito ko, yung breakouts ko. Ganyan siya. At sa other side, ito naman siya. Yan ang totoong Tony Fowler na buntis ngayon. Maraming magsasabi na, normal lang naman yan, wala lang naman. Anong ginagawa ng skincare mo? Yung skincare ko, nakakatulong po siya agad, umimpis ka agad, at mag-lighten yung dark spots and red spots. Pero, tumutubo siya ng tumutubo. At ito po ay hindi ko ginagawang personality na maging buntis ako. Sa ating gumawa ng TikTok, totoo pong buntis ako. At hindi po kasi lahat ng pagbubuntis ay pare-parehas. Ako, kung ano ang pinagdaanan ko kay Tyronia, noon, kaya dalang-dala ako magbuntis, ay pinagdadaanan ko din ngayon. Konting kibot, nangangasim ako, ang bahaw ko, pawis ako, ang init ng ulo ko, nahihirapan ako. Galing din ako ng, my God, naiiyak ako. Galing din ako ng ospital 4 days ago at muntik na po ako malaglagan. So, hindi po kasi lahat ng pagbubuntis ay pare-parehas. Emotional din siguro ako at hindi ako ganun katapang tulad nung nakikita nyo noon na Mami Oni. Nalulungkot ako pag araw-araw ako pinapakain ng corned beef lang, hotdog lang. Sabi ko sa kanila, wala akong alam sa pagkain. Lumaki akong walang magulang. Puro lang ako order sa labas. Bigyan nyo ako ng healthy para sa bata. Kasi sabi ng friend ko na si Chad Kinis, kumain ka. Hindi para sa'yo, kundi para sa baby mo. Tandaan mo yan. Kaya sabi ko, gusto ko yung magulay ganyan. Ang alam ko lang gumawa ng pera. Mag-provide ng pera, lumabas kayo. Kaya pag hindi nabibigay ni Vince yung pera on time, asikasuhin, naiiyak ako na kinukumpara niya ako sa iba, na ganito sila magbuntis, ako hindi. Magkakaiba po kasi yon. At sa mga nanay na karanasan na, alam ko naiintindihan niyo ako. Nahihirapan ako sa totoo lang. Hanggang ngayon hinahanap ko yung asan na yung happy pregnancy pag may pera ka na. Ganun kasi yung nasa isip ko. Siguro dati kung may pera ako kay Tyronia, naging masaya yung pregnancy ko. Pero ngayon na kinakalma ko yung sarili ko, tinutulungan ko yung sarili ko bilang Tony Fowler na sobrang insecure. Niloko din dahil pumangit. Nung nagbuntis ako, lumaking papansin, nahihirapan akong mahanap yung happiness ko inside. Nahihirapan ako sa sitwasyon ko. Nahihirapan ako na hindi ko makakontrol yung emosyon ko. Nahihirapan ako na nadadalang tao ako. Hindi ako nafe-feeling. First time yan, kahit sabi mo ang tagal na, yung akin nga 14 years, yung sa'yo 12 years lang, mas lamang ka ng 2 years. Sana ako na lang kayo. Ganyan ako kagaling. Kaya lagi ko sinasabi kay Papi, alam mo sa totoo lang ang galing mo, Papi. Believe ako sa'yo magbuntis. Sana katulad niyo ako na hindi nahihirapan magbuntis. Kasi ako nahihirapan talaga ako at kilala niyo ako, hindi ako maarte. Pero this time, maarte ako talaga dahil yung totoo yung arte ko. Nahihirapan ako, ang dami kong gamot. Ito yung iba sa mga gamot ko yan. So, ang dami niya. May food supplements din. Ay para sa acid ko. Kasi sobrang hindi na po ako humihinto sa pagsusuka. Kahit nasa second trimester na ako. Minsan 7 beses akong sumusuka sa isang araw hanggang 10. Madaming gumagawa ng video sa akin na idol ko si Mami Only kasi strong siya. At hindi kayo natutuwa kasi ngayon weak ako. Okay lang. Kasi para sa akin yung totoong strong. Yung hindi kayo natatakot na ipakita na tao ka lang, nagiging mahina ka din. Yan po yung gamot ko. Sobrang madami siya. Sa mga taong matatabi ng dila, masama mag-isip. Nalulungkot ako para sa inyo kasi alam ko kung gaano kahirap maging bitter. At alam ko yung sakit ng karma na hahabulin kayo. Kahit wala akong gawin. Siguro ito na muna yung magsasalita ako about sa mga binabato sa akin na issue. Basta mag-reality show lang ako, upload. Hindi ko din iintindihin yung problema ng ibang pamilya ko. Basta upload, bahala na. Dahil ayoko pumawala ng baby Tyrone. Kahit yung pakiramdam parang nagsisisi ka, bakit ka ngayon kasi nagbuntis, parang hindi ka pa pala handa. Alam mo, bottom line lang tong video na to, maging kind kayo sa ibang tao, lalo na pag wala namang ginagawa sa inyo. Wala naman akong ginawa sa inyo eh. Pero kahit hindi kayo maging mabuti sa akin, okay lang. Gusto ko lang mag-share sa mga taong, kamusta na kaya si Mami Oni, Mother's Day, etc. Hindi mo lang nag-update. Ito yun kung bakit. Bed rest ako, bawal ako ma-stress, dahil buntis ako. At hirap na hirap ako sa pagbubuntis ko. Ina-update ko lang kayo. Sa utang na loob ko sa mga nagmamahal na naka-follow sa amin ng Toro Family. Mahal na mahal ko kayo. At pag-pray nyo na maging okay ako at hindi ulit mangyari sa akin to na muntik malaglagan. Sana makita natin lahat in the future si Tyrone.